Kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nagkikipaglaban. Hindi ko narinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Abuso. Sa iyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PNDF, Yan. na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano? Gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Si Paduano. Siya lang may hawak na Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay! Magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 16, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. At attendance check muna tayo mga kayo na. Kung halimbawang saan man kayo lupalop naroroon at nanonood, paki-comment dyan sa baba. Halimbawa, let's say watching from Canada, Switzerland, Singapore, Alaska man o condensed man o EBAP ha. Paki-comment na lang dyan sa baba kung halimbawa naman nandito kayo sa Pilipinas, syempre Luzon, Visayas, Mindanao, watching from Bulacan, Cavite, Tansa, Mindanao, Marinduque, Davao. Paki-comment na lang dyan sa baba at para magkaroon tayo ng engagement. Natutuwa nga ako actually. Kasi ang daming sumusunod. Nagko-comment sa baba. Tapos sinabi ko mga green hearts. Syempre Sara Inday Duterte. Tapos pagka blue hearts naman, Yorme Isko Moreno niya. Alam niyo naman, dalawa lang yung sinusuportahan natin dito. Eto na. Pero bago ang lahat, shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, pati na rin yung mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas at lahat ng supporter ni Inday BP Sara Duterte at pati na rin ni Isko Moreno, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta nyo. Paki-like na lang at yung video natin na to at paki-share na din sa mga kamag-anak nyo o sa mga kaibigan nyo dahil ngayong araw na to o hapon pag-uusapan natin etong si Senator Bato de la Rosa, yung interview ng SMNI sa kanya, kung ano yung kanyang palagay doon sa pag-contempt dito kay ex-PIDEA Chief Wilkins Villanueva. At sinabihan pa niya na etong si Kong Paduano na kung talagang matapang dapat doon to sa Mindanao makipaglaban. Kasi nga matapang etong sino ba to? Si hari ng contempt pa to? Ito pa yung hari ng contempt na sinasabi sa comment section. Eto na, hindi na natin patatagalin pero medyo may kahabaan to. Tumigil ka na. Medyo may kahabaan to pero maganda to mapag-usapan at mapanood ninyo. Gawa ng ito, parang kanina lang to. Medyo latest to. Pakinggan natin si SMNI at Senator Bato de la Rosa. I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Kasama natin ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa, former Chief PNP. Sen, mayong buntag si Admar sa MJ sa SMNI Puso ng Bayan. May buntag, Admar at MJ at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, good morning din sa lahat ng mga kapwa ninyo, kabalyero, na na-high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwarin ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PIDEA Director General Wilkins Villanueva? Yan. Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila ay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Exactly. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So, ano magagawa ni Wilkins? That's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, lying. Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, galing galing no? Galing ng ginagawa ng Grabe, no? Paano kung nasasabi ka pala ng totoo tapos sa paningin at sa paniniwala nila nagsisinungaling ka? Ano pala dapat mong isagot, 'di ba? Para hindi ka ma-contempt. Hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Abuso. Sir, sa iyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PNDF, yan. Na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil
Kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayo Brigade na kini-question na ang mga PMA na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Gusto na sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa, talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within. Grabe, no? Ginawa na nilang, parang legal na eh. Tama nga yung sinasabi ni Senator Bato na parang legal na mas legal lang yung ginagawa nila kasi mga nasa pwesto sila. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman na Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw. Sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa quad investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ang 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Baliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari, and yet hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Yes. Ngayon ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, Pagka ganyan ng ganyan, wala na magsasabi ng totoo. Oo. Wala na kasi parang bili mo nagsabi ka ng totoo, ina-expect mo na meron kang witness sa protection, tapos bineltahan ka, sinight in contempt ka, ayun lang. 'Di ba? Paano na? 'Di ba? Ano na mangyayari sa iyo noon? Gusto mo lang naman magsiwalat, magsabi ng totoo, pero ganun pa 'yung nangyayari sa iyo. Ang hirap, no? Ang hirap ng ganun lagay. imbes na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip ng ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, mga katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay wala magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na
with his current medical condition na bagong opera. Inoperahan yung shoulder niya. Kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saan hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, kulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang Chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Grabe, paano no? na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind yan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ng shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, wrap up na yung hearing, pwede na siya lumabas. Terminated ang yung hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun. Ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives? Para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun. Dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang kayong kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama daw yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his presence during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kanilang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo. Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Parang citation kulungan no? Hindi yan punishment, kundi to ensure his presence during the hearing. Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Exactly. Dahil lang, galit kayo. Bakit si Senator Bato, no? Bakit si Senator Bato, ito nakahingi ng kumbaga nakailam, no? Bakit yung mga ibang senator tahimik, no? Ano kaya ito? Ang buhay ito. Nagsabi ng totoo si Colonel Grijaldo at kayo ay napapasama sa publiko? Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa ng mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang-kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung kaditi pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan. Puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung
yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute ng plano ng rescue operation. Galing. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon. Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga pensiyo na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Oo nga So, Wilkins naman, meron siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos Iutos. mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead the example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, wag lang yung mga tauhan natin. So tayo, Correct. let's go. Yun Tayo ang- ang mauna sa operasyon. Yun ang leader, no? Yun ang leader. Hindi magkaiba yung leader sa boss eh. Yung boss puro utos, 'di ba? Pero yung leader dapat siya yung nangunguna, 'di ba? So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, ano mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Aliliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Si Paduano. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban. Grabe, no? Ano kaya nangyari sa Kongreso? Ba't ba't ganun, no? Talagang parang sila lang yung may karapatan na na magsabi ng to. Tapos ganun lang kadali sa kanila magsabi ng cite in contempt, no? Grabe. Dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit lang power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon Grabe po, yun. no? Lalo na dito sa, halimbawa, dito po sa confidential funds po, no? Gaano ito kadelikado? Kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. PSA. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So, papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo. Alam mo na yung mga kakaliwa na yan,
talagang maghanap ng paraan yan. Oo. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na Hindi- ginagawa ngayon. Hindi I tell you, titigil yan. magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon, at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yun. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord, dahil biruin mo, ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun na, sobra sila ano? Grabe. Sobra sila they are so, ang term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung ni Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Yung ginawa niya ni Acerto, nung binigay niya sa akin yung informasyon na about sino yun? Yung hinahanap lang Chinese. Si Michael Yang. kalimutan ko na pangalan ng Chinese na yun. Michael Yung Yang. hinahanap lang Chinese ba nasabi nila na economic advisor pa ni President Duterte? Michael Yang. Michael Yang, yung nagbigay siya sa akin ng informasyon about Michael Yang. Pumunta yan sa White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako na ganito. Sabi ko, kailan pa yung info na yan? Sir, anong year ba yun? Yung nangyari dyan sa Maykwan, sa Turil, yung Cebu Laboratory sa Turil, 2002 ba yun? 2003? Nangyari? 2002 pa yung info na muna yan. Ngayon, 2016 na ngayon. 2002 pa yung info mo na yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate? Sir, ganito. Sige, sabi ko, sige, you are the deputy director ng Ideya. I-validate mo yan. At kung validated mo, operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan. Dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo itong mga Chinese na aligid sa akin, kapag na-confirm nyo involved dito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations laban dito sa mga tao na ito. Galing. Huwag nyo pabayaan na mamamihasa kung sila involved. Yung informasyon na yun, dala niya, sabi ko, sige, operitan mo, i-validate mo. Kung validated, operitan mo. Alam mo ginawa niya, sir, to? Imbis na i-validate yung information na dala-dala niya against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakaking haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpa-facilitate sa custom kasama si Jimmy Guban, yung intelligence officer ng customs. Lumabas nga nung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee si dating Senator Gordon, lumabas talaga na sila ang nagpapa-facilitate. Tapos ngayon, ito na. Gumagawa na sila ng istorya ngayon na Duterte daw, pinakamalaking sindikato pagdating sa droga. Dahil ang binapasihan nila, yung claim ni yung Mark Taguba, na nililink na si Pulong Duterte at si Mascarpio through yung Small Abilira. Ganito pong napakasimpleng pagkaintindi na yun. Nililink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga through the magnetic lifters, wala po akong kinalaman dyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko po hindi sa droga, kundi yung TARA system. Bakit ko pinapacilitate yung mga pagpasok ng mga container ba na yan dito? Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Kung alam ko lang, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Ngayon, sabi niya na yung lumapit siya kay Small Abilira, mayroong nag-introduce kanya kay Small Abilira
para smooth flowing yung kanyang operasyon diyan sa customs. Naghanap siya ng sasandalan. So ito namang Small Abilira, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay Mascarpio, kung tumanggap man ito ng pera galing sa kanya, ang purpose naman nun is para mag-SOP, para magkapera. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, Sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung TARA system. Yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container na yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Small Abilira para lumakas at smooth sailing yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP doon kay Small Abilira na nagkiklaim na may connection siya kay Pulong at kay Mascarpio. So, purpose ni Small Abilira para makatanggap na siguro ng pera para mang-SOP, yung TARA system. Ngayon, sila na ang nagpapasok ng droga. Kung hindi nga alam ni Mark Taguba na siya po palang laman ng mga container ba na yun, how much more si Small Abilira na nanging-SOP lang ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para smooth sailing yung kanyang operation sa customs. Di ba? That's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na ng Quadcom na ang pinakamalaking sindikato ay si President Duterte. Napakasakit po no dahil ako sabi ko si Admar, sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan, binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs, mga tao ko na namatay, I swear before their graves na hindi ko pula po kaming intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino. Wala po. Na kaya napakasakit sa akin yung sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino. No? Baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas dahil sa pagpupumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration. Sila ang gusto mambudol. Opo, at nakapagtataka dahil umabot pa ng ilang taon after nitong bagong administration, doon nila binusisi ito ng gusto, kapansin-pansin na talagang meron silang ibang target po, Senador, kundi ang pag-usig dito sa mga Duterte sa lahat ng mga connection nito. Oo. Halata man, Admar, from the very start. Halata man talaga. Bakit ngayon lang? Sino ang gusto maging presidente? Yan. Sa 2028. Di ba? At sino ang tao na sa likuran nitong Quadcom nito nag-organize ng Quadcom? Yung apat ko, AJK, War on Drugs, Pugo, at yung Tatlo. Accountability of Public Officials. Sino nag-organize itong apat na committee na ito? Para i-connect lahat ito kay Duterte. Galing! Talagang politika ito. I-connect lahat ng Galing, no? inimbestigahan ng apat na committee na yan to pin down the Dutertes. Pero nagkamali sila. Ang galing na. Yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yung good government accountability, EJK, yung war on drugs, tapos yung isa pa, lahat related kay Duterte, no? Galing. Lalong nagalit sa kanilang taong bayan. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang peace and order, ano yung na-experience nila, nakatiwasayan sa panahonan ni Pangulong Duterte. Oo. Opo, at yan. mismong rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makapagpapatunay niya nung pagbaba niya na napakataas ng kanyang ano. Kasi kung ipagbabasehan mo yung ibang mga administrasyon, pag nasa last part na ng kanilang termino, bumababa ang kanilang mismong mga rating. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas mataas pa doon sa kanyang, kumpara doon sa kanyang pag-upo, yung kanyang pagbaba, Senador. Kaya nga dahil dyan sa naramdaman talaga ng taong bayan kung anong klaseng liderato ang pinakita at pina-experience ni President Duterte sa kanila nung siya pa ay nanunungkulan. Iba talaga, Admar. Yung talagang dinidibdib niya yung kanyang pagiging presidente, ginawa niya kung anong dapat gawin ng isang matino na presidente. Yes. Ginawa talaga niya lahat yun. So, laban natin kaya to. Kahit akusasyon na pinupukol nila kay Pangulong Duterte, it would not make a dent yung paniwala ng taong bayan sa kanya dahil na-feel nila na-experience nila during the 6 years. Lalo na kung hindi naging si Pangulong Duterte ang presidente nung COVID, palagay natin, itong administration na ito ang nakaupo sa panahon ng COVID, nako,
Awan ko kung anong nangyari sa Pilipinas. Wala na. Opo, Senador, last topic na lang po kaugnay po dito sa PhilHealth kasi lumalabas sa mga balita kaya daw wala nang subsidiya mula sa gobyerno ay parang naging parusa ba dahil hindi ginagastos ng PhilHealth yung pondo na inilalaan sa Katawa kanila. yun. Sa tingin po ninyo, ganito ba dapat ang parusa or yung mismong nagmamanage mismo ng PhilHealth na Yun. hindi ginagamit, dapat yun na lang ang disiplinahin instead na mismong yung institution or yung serbisyo ang tatanggalin? Tama ka yan, Admar, tama ka yan. Tama ka dyan. Bakit parusa-parusa pang iniisip ninyo na ang magdudusa dyan sa parusa na ginagawa nyo sa PhilHealth ay ang taong bayan din, mga membro ng PhilHealth na nangangailangan ng basic medical services pagdating sa panahon na sila magkakasakit. Mali po Iskwento. yun. Mali po yun. At nakalagay sa batas ng PhilHealth, klaro yan masyado sa PhilHealth Act, na yung syntaxis na nanggagaling sa mga liquor at tobacco at sa mga sugary products at a certain portion, no? Certain portion of earnings of PAGCOR and PCSO ay talagang nakakalaan yan na papunta Sa doon sa PhilHealth. PhilHealth. Nakalagay yan dyan. Ngayon, saan mo gagamitin yung pera na yon? Violate mo yung batas. May batas na nga tayo nagsasabi na yung syntaxis niyan pupunta sa PhilHealth. Hindi mo nga ibibigay sa PhilHealth. Saan mo gagamitin yan? So, klaro, binabiolate natin ang batas. Diyos ko po. Through that pag-zero natin sa budget ng PhilHealth. Tayo mismo gumawa ng batas at tayo rin ang nag-violate ng batas. Po, Sen, huling mensahe na lang po ninyo sa taong bayan, lalo pat panahon ng Kapaskuhan at sana may maaninag pa tayong kaunting pag-asa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. MJ at Admar, ang aking lang mensahe sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, kahit nagaano kayo ngayon kahirap sa buhay, kahit gaano ngayon kalungkot ang iyong sitwasyon, huwag kayo magpapatalo sa sitwasyon na yan. Kailangan gamitin ninyo itong Pasko para gumanda ang buhay ninyo. Please be happy this Christmas. Kahit na wala tayong hirap sa pagkain, hirap mahal ang bigas, hirap kayo makabili ng mga pagkain para sa Noche Buena at saka Buena Noche, please be happy. Be happy. Huwag natin sayangin itong chance na magiging happy tayo despite the difficulties that we're facing. Magpakasaya tayo ngayong Pasko. Yun lang po ang aking mensahe para sa inyo. Use the spirit of Christmas to your own advantage para lumigaya naman kayo. Okay. O, yun na. Mga kayo, no? Anong masasabi nyo dito sa Quadcom na to? Talaga bang, ito si Senator Bato de la Rosa na yun, nagsabi na talagang ruthless, no? Abuso, no? Talagang ginamit yung power, di ba? Ng pagiging congressman o congressman nila. At talagang, naku, ewan ko ba, sabi nga ni Senator Bato, walang kwenta, di ba? Magiging sayang naman yung boto ng tao. Buti na lang kamo, yung mga re-electionist, tatandaan nyo, ha? Tatandaan nyo, mga kayo, yung mga re-electionist ngayon tatakbo ng 2025 at 2028. O alam nyo na, wag na natin paupuin. Tama naman no? Ang galing naman, no? Tama naman sinasabi ni yung 4 na committee na binuo nila, EJK, War on Drugs, Good Government and Public Accountability. Saka may isa pa. 'Di ba? Totoo naman na talagang politically attack, no? Sino ba daw talaga yung gustong umupo sa 2028 na may hawak ng House of Representatives according to Senator Bato de la Rosa? 'Di ba? Obvious na obvious. Yun nga lang, doon sila nagkamali. Na talagang hindi na nila kaya, ewan ko ba, hindi nila kaya talagang patumbahin ng ang Duterte. Talagang nakatatak na sa mga puso. Ewan ko ba? Ang dami kasing umupo. Parang talagang si Duterte lang talaga yung kahit papaano nakaayos ng bansa natin. Kahit papaano nakatikim tayo ng yung pakiramdam na safe ka. Kasi talagang bakbakan yung war on drugs, tapos yung build. Talagang halatang no? Kung iisipin mo maigi, halatang tinrabaho. Yun ang magandang term. Tinrabaho. Sa politika kasi, hindi porket malapit na, doon lang magsisiraan. Hindi. As early as possible, ganun na yung gagawin nila ng ibang politician, ng ibang politician, para talagang pagdating ng time na yon na election, wala na. Sirang-sira ka na. So, ganun yung ginagawa nila ngayon. It's politically attack talaga. So, obvious na obvious. Bakit Duterte lang? Bakit si BP Inday Sara ngayon ang tinitira nila? At sabi nga nung
ng SMNI, bakit ngayon lang, 'di ba? Kung kailan malapit ang eleksyon, bakit hindi noon sila umapila about sa EJK, about sa Duterte? Bakit ngayon lang sila umapila? Bakit? Anong intensyon, 'di ba? Anong intensyon ang nasa isip nila? Kung talagang they are aid for legislation, bakit iisang departamento lang o ba't masyadong isolated? Parang si VP Sara lang yung talagang hinahalongkat nila o Duterte lang. Dapat lahat. Ang dami. Ang daming problema ng Pilipinas, 'di ba? Tapos ganun yun ang banat doon, 'di ba? Very obvious mga kayo, no? Very obvious kayo. Gusto kong marinig yung opinion nyo, 'di ba? Pero ipaglaban natin 'to. Ipaglaban natin 'to. Akala nila ganun lang, kayang-kaya lang nila banggain ng Duterte, pati na rin ng mga Duterte supporters. Diyan sila nagkakamali. Tingnan mo, mas lalo pa sila napapasama ngayon, 'di ba? Mas lalong lumalabas lang yung katotohanan at kung ano yung intention talaga nila at napapasama pa sila sa mata ng tao. Huwag na natin ibalik yung mga magre-re-electionist. Huwag na natin ibalik at hayaan na natin silang mawalan ng posisyon, tapos sila naman yung haharap ngayon sa bawat hearing. Maraming salamat mga kayon at sa pagtutok nyo dito sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan sa Joe Malone TV. At paki-like at share naman yung videos natin. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayong lupalop naroroon at nandoon. Gusto ko kasing binabasa eh. Nag-heart-heart ako niyan. Gusto kong binabasa kung saan na umaabot yung mga vlog natin at kung saan at kung sino-sino yung mga talagang sumusuporta. Green hearts para kay BP Inday Sara Duterte at blue hearts naman para kay Isko Moreno. Ako, naniniwala ako kasi kay Isko Moreno gaya ng pagtitiwala at paniniwala ko kay BP Sara Inday o sa mga Duterte. Alam ko talagang may mga gagawin tong mga to. Kung magkaiba man tayo ng manok, di ba? Nangyayari talaga yan. Okay lang. Ganun, hindi talaga magkakapare-parehas eh. Pero syempre, respeto pa rin, di ba? Blue hearts para kay Isko Moreno, green hearts para kay BP Inday Sara Duterte. Ipaglaban natin to hanggang next year. Ngayon, medyo tahimik pa eh, no? Pero next year, magkakabakbakan na yan. Pero huwag kayong mag-alala sa programa natin, Issue ng Bayan, ating pag-uusapan natin yan. At makikita nyo rin ako sa field, sa ground, para maghatid ng balita kung ano yung mga nangyayari sa ground. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.